Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video ay nandito pa rin tayo sa magulo at matinding awayan ng dalawang bansa. Pero gayon pa man ay patuloy na nakakaraos ang bawat araw na nasa maayos at ligtas kami ng aking mga alaga. Ayun nga ang aming bomb shelter dito sa bahay o mamad ang tawag dito. Diyan natutulog si Lola pero pagdating ng umaga ay inililipat ko siya sa kanyang kwarto. Meron nga nag-comment sa isa kong video na wala pala naman daw silbi ang bomb shelter dahil gawa lamang daw sa kahoy ang pintuan. Kung titingnan nga ay parang ordinaryong pintuan lamang pero ang loob niyan ay bakal at kapag hinigit nga yan ay medyo may kabigatan kumpara sa ordinaryong pintuan. Ay nga't ililipat ko na ulit si Lola sa bomb shelter at hapon na nga yan at kadalasan ay umaatake ang kalaban pagsapit ng gabi at sa madaling araw. Sa ganito nga sitwasyon ay mas lalong nahihirapan si Lola na maglakad at yan nga't wala pa kami sa kalahati ng nilalakad ay pagod na daw siya. Kaya naman huminto muna at magpapahinga muna daw siya. Halos maiyak na nga dyan si Lola dahil nahihirapan siya na maglakad. Sabi nga nung iba ay bakit hindi ko daw gamitan ng wheelchair si Lola. Mayroon namang wheelchair dito sa bahay pero hindi yung ganong kadaling gamitin para kay Lola lalo na kung magsisimula siya sa kanyang kwarto. At dahil malaki si Lola ay medyo may kalapadan din yung kanyang wheelchair. At sa kipot nga ng daan ay mahihirapan kami na makadaan dyan lalo na at may mga nakalagay na drawer sa may gilid. Pagdating nga namin dyan sa bomb shelter ay nag-iiyak na si Lola. Nagpapasalamat siya sa akin dahil inililigtas ko daw siya at wala daw ibang tutulong sa kanya kundi ako lamang daw. May mga pagkakataon nga din na nasa kalagitnaan pa lamang kami ng paglalakad ni Lola ay inaabutan na kami ng pagsabog. At kahit nga delikado ay hindi ko pwedeng iwanan si Lola. Buti na nga lamang at meron kaming bomb shelter dito sa bahay dahil yung mga lumang building ang kanilang bomb shelter ay nasa kailaliman pa. Kaya naman kailangan pa nilang lumabas ng bahay at manakbo papunta sa bomb shelter. Pagkatapos ko nga maihatid si Lola sa bomb shelter ay dali-dali ko namang nilinis yung kanyang kwarto. Hindi ko nga yan malinis kapag nandyan si Lola at pati nga yung mga balat ng gamot ay ayaw niya pang ipatapon. Ay nga't madami-dami din basura ang nakuha ko sa kama ni Lola. Habang nga ako'y naglilinis, sabi ko kay Nilay wag sasabihin kay Lola na nililinis ko ang kanyang kwarto. Dahil kapag nalaman ni Lola ay kukontrahin ako at ipatitigil ang ginagawa ko. Inalis ko nga yung bedsheet at pinagpagan ko din ang kama. Ayun nga ang aking ipinalit na bedsheet ay kapareho lamang din ng aking inalis at pareho nga din ng kulay. Ay todo paliwanag nga at baka akalain ng iba ay hindi ko pinalitan ng bedsheet at yun ulit ang ginamit ko. Pati nga yung kutsyon ni Lola ay kailangan na din palitan dahil lubog na yung gitna. Ang kaso'y ayaw naman ni Lolang bumili ng bago. Mga luma na nga ang mga gamit dito sa bahay at pati nga bintana ay bungi-bungi na din dahil sa kalumaan. Pagkatapos ko mailagay ang bedsheet ay inilagay ko naman yung airbed na walang hangin. Kapag nilagyan nga yan ng hangin at humiga si Lola ay yung hangin ay puro nasa gilid. At dahil plastic yan ay yung purpose na lamang yan ay pansapin para hindi mabasa yung kama. Nilagyan ko nga din ng towel dyan sa gilid dahil yan ang lagayan ng tray ng pagkain at inumin ni Lola. Maraming seremonya nga ang kailangan gawin bago ako matapos sa pag-aayos ng kama ni Lola. Ay nga't natapos na at nairaos ko na ding linisin ang kwarto ni Lola, nawalisan at napunasan ko na din ang sahig. Kafe, be? Uga? Ay nga't pagkatapos ko maglinis ay nakaabang na sa akin si Nilush at gutom na daw siya, gusto niya daw ng kape at cake. Hapon na nga yan, kaya naman merienda time na si Nilush, kape na may kapartner na cake at cottage cheese. At kung makapagkape ay parang umiinom lamang ng tubig at kulang na nga lamang ay ubusin sa isang inuman. Ay nga't pagsapit ng madaling araw ay nandito na naman tayo sa exciting part. Nasa loob nga kami ng bomb shelter niyan dahil umatake na naman ang kalaban at sunod-sunod ang mga pagsabog. At dahil oras nga yan na natutulog kami ay pagbalikwas ko ng kama ay nalimutan ko na magsuot ng tsinela sa pagmamadali. At ayan nga si Nilush at antok na antok pa at kagigising nga lamang din. Inaabot kami ng 20 minutes sa loob ng bomb shelter bago makalabas para masigurado na wala ng mga pagsabog. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. At syempre kailangan din namin mag-ingat. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!